So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw magre-repair tayo ng Sony Home Audio System MHC V13. Ayan yung kanyang model. So kung ganito rin yung sira ng Sony nyo na audio system, panoorin yung video natin, no? So pasensya na kayo mga idol at hindi tayo makapag-upload or makagawa ng content about sa mga tutorial. So ngayong araw kasi may oras pa tayo sa pagre-repair, kaya magre-repair tayo 30 minutes. So ginagawa kasi itong shop natin mga idol, wala pang bubong. So bihira tayo makapag-repair ngayong araw. Dami ngang dumadating, tinatanggihan natin kasi nga walang bubong yung ating shop, mababasa lang ng ulan. So ang oras ngayon ay 4:38. So meron pa tayong ilang minuto. So 30 minutes. Ang problema na to, saksak natin. So pasensya na, no, sana hindi tayo makopyright. May nagbibideo, okay, birthday yan ata ng kabila. So naririnig niyo ba yung video, okay? Sana hindi tayo makopyright sa music. So on natin tong Sony. Oh, maluwag ata yung saksakan. Ayan. Ayan, Sony. So Bluetooth, so on natin. Yan. Ang problema na to mga idol, yan, overcurrent. So nagpo-protect siya ng overcurrent. So sakit ito ng ganitong klaseng audio system or Bluetooth speaker na Sony, overcurrent. So ayusin natin yan mga idol para may ma-content lang tayo at makabahagi tayo ng konting kaalaman. So buksan natin, no? Buksan ko muna kasi medyo mahirap buksan to. Ito yung mga tornilyo nya. Yan sa likod, tapos yan. Ayan lang ang bubuksan. So cut ko muna yung video. Bago natin buksan mga idol, kaya pala natin i-repair to ngayon kasi kailangan to bukas sa resort. Mayroong ano ba tawag dyan? Speech. So mag-speech sila, yung ano, kasi relihiyon sa relihiyon nila. So kailangan sa relihiyon nila. Yan. Magsasalita-salita sila, no, at hindi nag-on. Buksan natin. Kasi yung speaker ko nasa loob Hindi ko maano. Hindi natin matesting ba? Pero nagkakaroon siya, wala, nakaipit ko, nulaga ko na ito, nakaipit pa ito dito. Saan ka nakasaksak? Baka kasi kalawang lang. Pero sa ano naman? Dito, nakaipit dito. Tinanggal ko ito Ito. Tapos nakatali talaga. Tinali ko dyan. Kahit ilipat mo sa ibang ground. Oo. Ganun din. Nagkiklik yung relay pag namatay. Nawala siya. Tapos pagkakon meron na naman. Pero may naririnig ka nagkiklik sa loob pag namatay or wala? Yun lang, hindi ko napansin. Basta't Kasi kung may nagkiklik, may problema nga yung ampli. Pero kung wala, baka dito lang sa terminal niya. Pero check ko na lang pag ano. Kasi ito sa loob speaker ko, hindi ko malabas kaya walang bubong yung ano, shop. O yung pusa namin na inampon, no? Bait niyan mga idol. So kape tayo mga idol. Tapos Hansel. So hindi yan sponsor. So binuksan ko na siya mga idol. Gilid at likod lang, no. Yung taas hindi ko na binuksan. Kasi nandito lang naman na part yung aayusin natin. May dumating rin palang TV tapos isang amplifier. Sabi ko bukas na lang. So mamaya ko yan i-repair, bukas niya na lang balikan kasi bukas magkakabit ng bubong, hindi tayo makakapag-repair. Yan. So testing natin ulit bago natin galawin. Kunin ko lang tong saksakan niya. Medyo magulo talaga dito mga idol, no? Kasi pinapagawa pa. Ayan. Saksak lang natin, then tingnan natin kung may power. Kung may power pa rin. Tingnan natin mga idol kung mag-overcurrent. Yan, overcurrent siya, no? So patayin natin. So hindi pa natin nagagawa, yun, kakaalis lang. May dumating na naman na flat screen.
Ayan sila. Ayan yung may-ari nung flat screen. So nagtatanggap na ulit ako sa mga customer natin. Nagtatanggap na ulit tayo kasi bubong na lang naman yung kulang dito sa ating shop. Kumbaga mga 2 araw na lang makakapag-repair na tayo ulit maghapon. So ngayon kasi tuwing hapon lang ako nagtatanggap ng repair. So umaga mainit, so syempre walang bubong, mainit, hindi tayo makakapag-repair. Pero pag natapos to, umaga hanggang hapon, bukas tong ating shop, pwede kayong pumunta dito at magpa-repair. So ito, balik tayo dito sa nire-repair natin. So ang problema na to, itong kanyang, kita nyo itong IC na to. So pwede nyo itong palitan or i-jumper na lang natin, no? Ayan. So ngayon kasi wala tayong pamalit. So i-jumper ko siya, pero tignan ko muna kung meron akong mahanap na pamalit. Pag mayroon, so palitan natin. Ayan yung dahilan kaya overcurrent. Cut ko muna yung video. Itong isa naman wala daw sound, pero hindi ko pa natetesting kasi putol yung kanyang plug. So ito yung binigay na plug sa atin bago. So yan, pang welding machine pa ata yung gamit na ang kapal na cord. So baka bukas ko na lang to i-repair pala ng umaga, bukas ng umaga, kasi sa tanghali mainit na So ito lang muna i-repair ko ngayon kasi anong oras na, sa pagbablog pa lang at pagtimpla ng kape, hindi pa natin nasisimulan yung gawa natin. 5 na, 30 minutes na. So bali ito mga idol, natanggal na natin yung kanyang 5 volts regulator IC, pati itong capacitor na maliit. Ayan, dalawa yan sila, tinanggal natin. Then ngayon, ito na siya, no? Wala na nakalagay. So dito natin malalaman kung gagana na ba yung ating audio system or Bluetooth speaker kapag hindi yun nakakabit. So kasi yung ganong overcurrent mga idol, overcurrent yun sa USB nya, 5 volts yun. Ayan yung kadalasang nasisira sa ganitong model. So saksak natin, tingnan natin kung magtutuloy ba yung speaker natin nang hindi nakakabit yung regulator IC natin. On natin, volume, tuner FM. Ayun, kung mapapansin nyo, hindi na siya nag-overcurrent. So naka FM na tayo ngayon. Ayan, naka radyo na. So sukatan natin yung supply. Gaya nga sabi ko, kapag wala tayong pamalit, magja-jumper tayo, no? So saan ba tayo magja-jumper? So dito tayo magja-jumper sa kanyang 5 volts kasi yung USB, ang supply niyan ay 5 volts. Ito. Supply niyan 5 volts. Sa ngayon wala yan supply dahil wala ngayong regulator IC. So i-jumper na lang natin yan. Pwede naman yun kasi 5 volts din yung pinagpapagkukunan natin ng supply. So tignan natin, ha. So medyo mahirap lang kasi wala tayong lamesa. Kita ba? Lagay lang natin to sa ground. So tusok na lang natin dito sa metal. Then tignan natin kung saan may 5 volts. Ito yung 5 volts. Yan, 5.1. So itong part na to, i-jumper natin yan papunta dito. Ito 5 volts, di ba? So dito natin i-jumper para magkaroon ito ng 5 volts. Ayan, wala, kasi wala tayong jumper. So i-jumper ko na lang yan mga idol para magamit yung USB dito sa likod. Pero hindi naman ata ito ginagamit kasi more on mic ang gamit dito. Pero normal lang yung nasisira, no? Sakit talaga ng ganito yung Sony. So baka ganito rin yung problema ng nyo, i-jumper nyo na lang, mas matibay. So ito yun, yung regulator nya. Wala kasi tayo pamalit eh. So jumperan ko muna mga idol. Pero kung mapapansin nyo, hindi na siya namatay.
Yan, binolium ko, nagkaroon ng sound, radyo. Yan, binolium natin. Diba? Hindi na siya nag-overcurrent. So, pwede na tong, pinatay ko na ha. Pwede na tong gamitin kahit wala na yon. Pero para magamit yung USB, kailangan yung i-jumper yung supply. So, sa pag-jumper naman mga idol, ito lang gamit natin. Maliit lang, dalawang hibla lang ng stranded wire. Ayan. Di-jumper natin yan doon. Then, kung hindi nyo kabisado yung tornilyo mga idol, kahit itong side lang na to ang baklasin nyo, no, malulusot nyo ng panghinang, matotroubleshoot nyo na at maayos nyo na yung unit nyo. Kahit wag na tong likod tapos yung gilid. So ito lang yung kabilang side lang, yung sa may mic banda na side. So dito, ayan na yung baklasin nyo, maayos nyo na yan para iwas downtime sa oras. Mabilis yung pagre-repair. Kasi kung babaklasin nyo pa lahat, abala yung pagbaklas pala ng tornilyo, marami na. So, pero para mas makita nyo, maliwanag, siyempre kapag may takip dyan, medyo madilim, binaklas na natin pati likod at kabilang gilid. So ito mga idol, lobat ng cellphone natin, hindi ko malagyan ng flash, no. So ayan, oh, jumper doon sa may 5 volts na supply. Ayan, check nyo lang kung may dumikit na hinang, no. Kung buzzer test nyo lang kung shorted yung ground to 5 volts bago nyo isaksak. So okay naman, hindi naman shorted. So try natin. So ganyan lang mag-troubleshoot ng ganitong klaseng sound system, home sound system. Ito yung model MHC V13 Sony. On. Ayan, nag-volume na, tuner FM. Yun, okay na. Hindi na siya nag-overcurrent. At meron na rin yung supply yung USB natin, no? Kasi nga meron tayong jumper diyan. Check natin kung may 5 volts yung USB para sure tayo, no? Kung gumagana. Kapag may 5 volts yun, gagana yung USB sa likod. Yan, meron na. Kita ba? Ito ko ilagay. Ayan. Yan, meron na siyang 5.11. Yan. Kasi nga na-jumper natin yung ayan, 5.11. So okay na yan, gagana na rin yung USB sa likod. Ganyan lang kadali ayusin tong Sony. So ilang oras tayo nag-repair din pala. Isang oras din, 5:33 na. So testing natin syempre. Dahil sa mic pala ito testing to mga idol, sa mic na lang natin siya ito-test, no. So kaso wala tayong mic, so meron akong PL dito. Yan. Kaso walang mic, parehas PL yung dulo. Yan. Ito na lang. Saksak natin, then itatouch lang natin. Yan, kung mapapansin nyo, pag nilalapit ko yung kamay natin doon, nag-humming. Sinyalis yan na may signal nang pumapasok sa speaker natin. O yan yung ginamper natin, ha. Ayan, o. Yan, nag-humming siya kapag hinahawakan ko to, ibig sabihin may signal. So tatouch natin to kung tutunog. Yan. Pag hindi natin hawak, wala namang humming. Kapag hinawakan natin, nagkaka-humming. So okay na to mga idol, may sound na to kapag nilagyan ng mic. So ganyan lang mag-test, no, kung wala kang mic, ganyan lang mag-test. I-touch mo lang yung input ng mic.
dahil hindi natin mapapasok yung daliri natin dito, so gagamit na lang tayo ng PL. Then hawakan natin yung dulo. Okay na yan. May echo na rin naman. So ito yung volume ng mic, pwedeng laksan. Isara na natin mga idol, hindi ko na ipapakita yung pagsarado na to. So yung kabilang side may lagayan ng mic, oh. Open nyo lang yan, oh. Oh, lagayan ng mic yan. Gilid. Yan. Yan. Ayun siya. So mahirap magsara ng isang kamay mga idol. Lobat na rin yung ating cellphone, kaya hindi ko na mapapakita yung pagsara. Yung likod na lang. Okay na to.